Ito tungkol kay Marcoleta din kasi ngayon, grabe kesyo inambush daw si Senator Marcoleta, yun ang sabi, patay tayo dyan. Yun hong mainit na nag-viral sa social media. Nitong weekends tungkol kay Senador Marcoleta. Ayun nga. Aba, siguro hindi lang 100 ang nag-message sa akin para itanong kung totoo o hindi totoo. Nako, ang dami po talaga nagtatanong. Yun na nga. Maging si Senador Dante Marcoleta, tinatanong ko At tinanong din niya kung naambus daw ba siya. Ay, pambihirang buhay, oo. Totoo ba ito? Naambus daw ako. Pati siya nagtanong. Nagtataka siya. Yun na. Pero first, tayo naman kasi nasa ganitong profession, Nelson. Unang tingin mo palang halatang halatang peke, hindi naman totoo. Tama. No? Kasi pag pinitignan mo, ni walang detalye. Kaya nga mga kababayan sana maging kasi minsan marami pang nagme-message sa akin. Totoo ba to? Totoo ba to? Hindi niya na kailangan yung sasabihin ko kung totoo o hindi. Hindi ko sinasabing huwag kayo magtanong sa akin. Sinasabi ko lang, kayo mismo malalaman nyo na kung totoo o hindi. Halimbawa, katulad niyan, malaking issue malaking pwede nyo naman tignan doon sa profile nung tao na yun, si Marcoleta. Meron naman siya sariling blue check. Ibig sabihin yung verified na Marcoleta page, di ba? Marcoleta na profile. So doon makikita mo na kung meron ba talaga. O kaya kung hindi naman, tingnan mo na lang di sa news kung lalabas. Ako kasi di ko sinasabi, bayaran ng mga news. Okay, marami ho dyan sa mga media, bayaran ho yan. They try to angle everything. Pero somehow makikita mo yung balita. Ibig sabihin, ganyan, hindi naman nila ma-angle pa yan Tingnan mo lang kung totoo bang may lumabas, di ba? Totoo ba na nag-earthquake? Kasi mali mo, kagigising mo lang, di ba? Hindi mo alam. Doon, hindi naman siguro nila i-angle yun. Yun yung ibig ko sabihin, mga kababayan. So, tingnan natin. Kasi huwag tayo kaagad maniwala at mataranta. Ang dami yung nagtatanong. Minsan, sabi ko, alam niyo naman siguro yung sagot kasi lumabas lang sa isang vlogger. At ito matindi. Yung mga vlogger nagpakalat, mga Marcos loyalist. Gusto ba ninyong patayin si Marcoleta? Nagtatanong lang ako Gago! Bakit? Tinik ba talaga siya? Kaya hanggang pangarap na lang kayo? Diba? Ang matindi nito, pag sa side nila, yung ganong fake news, di umano, kahit hindi nga fake news may gagawing step ang gobyerno, ikukulong yung mga tao. Pero yung mga ganito, tingnan ninyo, mawawala lang bigla-bigla ito. But they can find kung sino yung tao na yun. Kasi yun yung sa nahahanap nila Basta ang kinontra mo ay nasa gobyerno, kikilos sila. Kahit nga hindi fake news, kikilos sila para usigin, para i-prosecute, para ikulong. Pero pag ang na-fake news na ay yung mga nasa oposisyon, wala silang pakialam dyan. Wala silang pakialam dyan. Ano yan? Bahala kayo, ganun. Wala lang, picture lang. Tapos ganun lang ang sinabi. Yes. Pag tingnan mo yung detalye, wala kang makikita ang detalye. Ayun nga. Di ba? So hindi mo siya may tuturing na totoo. Yes. At hindi lalong ni maliit na balita, hindi mo masabing may bahid na katotohanan Wala pang ibang sources, siya lang no? Wala. Ano ba? Drick parang, TV, parang ganun kinote lang siya ng iba't iba. Pero kung nag-share lang Ay, pero pagka ganun, alam nyo na hindi totoo yan. Pero nagtagumpay siya, malamang malaki kinita ngayon nun. Malamang. Ang problema, malaking problema din yan. Kasi pwede siyang i-report ng mga tao, lalo yung mga nag-alala. Hindi, kasi alam mo, tuloy muna natin. Hindi lang yun. Nawawalan siya ng kredibilidad. Ayun. Pati channel niyo po dyan. Ngayon siguro baka... Kaya lang mga kapatid, maraming ganyan di ba? Yung credibility, wala silang pakialam dyan. Meron nga yung nagsabi ng Talano Gold, hanggang ngayon putang inang kapal na muka. Kung ako yung nagsabi ng Talano Gold na pag nanalo si Marcos, ipamimigay yung Talano Gold, hanggang ngayon wala pa yung Talano Gold, tangin na magbubura na ako ng channel. Kung ako nagsabi nun, pero ngayon boy pa yung animal na yun Hindi pa nagbubura ng channel yun Di ba?
Hindi pa nagbubura ng channel yun. Animal na yun. Sabi niya, diniscuss natin dito yun. Meron ng Talano Gold. Ang inang bobo nung hayop na yun. Asang ano mo? Baka nag-pull outan, ha? Baka Ayan. nag-unsubscribe yung marami. Ayun na nga. Pero tingnan ko yung Kilala niyo yun? Kung sino yun? Yung animal na yun? I-comment nyo nga dyan. Hindi yan ng ating contest, ha? Pero i-comment nyo nga dyan. Kung sino yung tanso vlogger na yun na sinabi, pag nanalo si Marcos, ipamimigay ang Talano Gold. Tang inang yan, hanggang ngayon, nga, puro tayo utang. Ibinenta pa yung ginto natin, ipamimigay ang Talano Gold. Animal ka rin, no? ano, parang wala din naman ganong subscriber eh. Kaya pala. Yung channel. Ayun pala yung gusto niya. Oo nga, baka nagpapansin lang. Ano, Naku, delikado po yan, ha? Huwag niyong gagayahin. Yung gagawa kayo ng maling balita. Tapos lalo na kung may mga taong madadamay. Ayaw naman. Oo, Kaya delikado sabi ko, yan. paano yung mga supporters at mga tagahanga na Senador Marcoleta, yung mga naglala? So, hindi po yan totoo. kamag-anak. Ha? Hindi po, wala. Hindi, aba, Oo. ano ba nakalagay doon? Inambus daw? Muntik na. Muntik inambus. na raw inambush. Nako po. Ay, nung maghapon, mula umaga hanggang hapon, magkasama kami ng Senador Marcoleta nung Sabado eh. Baka naman na-ambush kayo habang magkasama kayo. Oo Hindi, nga. nag-interview sa kanila doon, hindi naman ambush interview. Talagang biyernes pa lang nakaplano ng, sir, interview po kayo. Ho. So kahit ambush interview, wala pala. Walang nangyaring ambush interview. Pagkatapos ng aming aktibidad, naghiwa-hiwalay kami. Sabi niya, may kausap lang siya dito sa tapat ng himpilan. Pagkatapos umuwi na rin sila. At saka yung picture yatang ginamit nun picture sa ibang balita, no? May mga polis, may mga militar. Oo. Ayan, no? Iba pa ata yan. Ano? Yan, puro fake news eh. Ayan, tignan ninyo. Tignan ninyo, ha? Militar. Oo. Di ba? Ano yan? Sandali, ha? Hindi ko kasi makita ng malapitan, eh. Lagay natin dito, yung para makita natin ng malapitan. BBM United. Tingnan mo itong mga putang inang mga loyalista na to. Animal talaga, eh, no? Militar. Di ba? Iba pa ata yan. Ano? Yan, puro fake news eh. Ay, Ayan. sus. Hindi yung last. Pag i-check nyo lahat yan, chinek ko eh. Marami dyan, talaga loyalista. Sila naman na mahilig mag-fake news eh. Eto, tanungin ko kayo. Di ba si pangalan nun, si Aling Claire, laging sita ng sita yun. Sinasabi niya, galit sa fake news, itinatama. Bakit di mo itama ito? Sabihin mo, kayong mga loyalista, huwag kayo nagpapakalat ng fake news. Ba't di mo kayang gawin yan, Aling Claire? Namimili ka lang eh. Namimili ka lang ng sisitahin eh. Hindi. Sabihin na natin, baliktarin natin ito. Ang sinabing ganyan si Marcos instead na si Marcoleta. Sigurado ako bukas ay magsalta ka eh. Baka sabihin ng iba, sandali, banat bay. Hindi naman siya tauhan ni Marcoleta. Oo, pero still, the point here, lagi niya kasi sinasabi, nandyan siya para itama ang mga peking balita, di ba? Oo. Kahit ba hindi siya tao ni Marcos, I mean, if you are really against fake news, ako ganun eh. Ako ganun. Kahit hindi naman ako loyalista, pag nakita kong fake news, whether ang pinipake news si Marcos o si Pangulong Duterte, si Marcoleta o si Soto, kinukorek natin. Kasi ako, galit ako sa fake news. Ayoko talaga ng fake news. Kasi biktima ako ng fake news eh. Oo. Walang biro. Ang dami na po nag-fake news sa akin. Kahit nga po yung mga kaalyado, fake news eh. Yung mga iba pa mga kaalyado, kung ano-ano sinasabi tungkol sa akin. Kaya galit ako sa fake news. Hindi ko gusto yan. Whether it will serve your political color o hindi, fake news is fake news. Huwag natin sakyan yan. I hate fake news. Kaya ako, never ako sumakay dyan. Kahit nga, di ba, yung isang pinakamalaking controversial na video, di ba? Sinabi ko kagad sa inyo, I do not believe it. It's not enough for me. Sinabi ko, ayan. Hindi ko sinasabing hindi totoo yun, ha? Hindi totoo yung ini-imply ng video na yun. Hindi. Tangina, kayo nga bumoto, ako hindi eh. Kasi naniwala na ako noon pa, I do not need that video.
to confirm to me. Kasi, alam mo, yung mga video-video na yan, madali nang dayain ngayon yan. Hindi ko sinasabing dinaya yun, ha? Wala ko sinasabi. Okay? Ang sinasabi ko lang, madali nang dayain yan. Mahirap ikumpirma ang isang video, photo, kung totoo o hindi. Kaya nga kahit yung si Zaldico, yung gumaganon-ganon siya na ayaw niya magpa-picture, pinuna ko rin yun. Sabi ko, alam yung lahat na best friend ko yan, si Zaldico. Talagang pinahirapan ako niyan. Di ba? Kinasuhan ako niyan. Pero hindi ko sasakyan yung mga alam kong peke. Peke, kaya nga, hindi ako bumabase doon. Galit kasi ako sa fake news. Naniniwala ako doon sa sinabi ni Pangulong Duterte kasi siya mismo nakita niya. Meron siyang experience na pinaniwalaan ko, na nakita ko, na nakausap ko direkta mula kay Pangulong Duterte mga sinabi niya sa akin. So kaya ako naniniwala at that time, kaya nga hindi tayo naging unity team eh. Di ba ho? Yan ang dahilan. Hindi ko na kailangan makumbinsi. At as the time goes by, hindi mo kailangan patunayan through video or picture ang isang tao ay bangag. Tingnan nyo lang mag-decide. The way they decide, the way the direction, makikita mo na kung ang tao lutang o hindi. Di ba? Wala, ipabago-bago. Basta, makikita mo na yan. Hindi mo na kailangan. So, anong punto ko dito? Kaya nga, ladies and gentlemen, kung talagang seryoso si Aling Claire na punahin ang mga fake news, dapat pinunan rin niya to. Di ba? Dapat sinasabi niya, huwag kayo magpe-fake news kung ayaw ninyong ano. Ang problema, mga Duterte lang ang target ni Aling Claire. Nilagay siya doon para i-bash lang ang mga Duterte. Di ba? Hindi. Ito mga kababayan. Kaya nga, dito mo masasabi, mako-confirm mo na bayaran ng mga media. Imagine ninyo, panahon ni Pangulong Duterte, ang inilagay sa ganyang posisyon ni Aling Claire si Mocha. Tapos si Mocha bira ng bira kay Leni Robredo. Sigurado ako, pinag-initan na ng media. Hindi yun ang posisyon niya, pinag-initan siya. Di ba? Pinupuna, ba't pa nagbablog yan? Bakit pa nagaganyan yan? Dapat di na nagbablog yan. Pero si Aling Claire, pinuna ba ng mga media na nagbablog siya? Hanggang ngayon, tuloy-tuloy yung vlog niya eh. Kumikita ang animal eh. Hindi, totoo. So, di ba dapat conflict of interest yun? Kasi yun ang sinasabi nila nung kay Mocha, conflict of interest yung pagbablog niya. Kasi nasa PCO na siya. ASEC lang yun ito, USEC. Bakit hindi conflict of interest? Diyan mo mapapatunayan na bayaran ng media, lalong-lalo na yung nandiyan sa press. Malacanang press cartel. Naku po, daming bayaran dyan. Ibig sabihin, ito nilabas na nung page ni Senador Marcoleta. Dahil ang daming nagkakalat-kalat ng mga fake news no? Totoo. Kaya sinabi niya na lahat yan fake news. Hindi lahat totoo. Yun na nga. Ako, ewan ko lang, halimbawa, gaya niyan, pwede ba mag-initiative ang police, NBI, yan. o kaya, mga ahensya ng gobyerno, na maghain ng reklamo dito? Alam mo, Jen, o i-report. Ginawa na ng NBI yan eh. Ganon? Noong ang Pangulong Bongbong Marcos ay bumisita sa Bogo, Cebu. Nagpa-picture, may picture doon na lumabas. At may isang gumamit sa picture, nilagyan ng araw yung ulo ng Pangulo at nilagyan niya ng caption na headshot. Nakakulong pa yung tao eh. Hanggang ngayon? Kasi daw yun? NBI parang assassination attempt yun. Pero ang tinutukoy pala doon, Bisaya, natapat doon sa Bogo, Cebu. Yun ang paliwanag nung tao. Pero siyempre sa mga, at saka daw ang ibig sabihin ng headshot sa Cebu ay, Cebuano ay sapul. Pero sa iba, siyempre naman, hindi lahat ng magbabasa niya Cebuano, di ba? Kasi kung sa shooter daw, yung mahawak ng baril, pag headshot, ibig sabihin, tinamaan ka sa ulo. Yan lang Arrow. Tsaka interpretation lang. Yes. Higit lalo ito na talagang muntik inambush. Pwede yan. Yun. So, ayan So, ayan po yung fake news kay Marcoleta. Lupit talaga. Naku po, ba't hindi ho ito? Ay, nako.
Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipili